Nako, Lakers at Dallas Mavericks gagawa pa ng trade sa off-season. Pero bago yan, sa isang kapanapanabik na laro na ipasok ni Jordan Poole ang isang clutch 3-point shot sa huling segundo ng laban. Dahil dito ay nakalamang ng 3 puntos ang Washington Wizards sa score na 126-123, na nagtulak sa kanyang koponan patungo sa isang mahalagang panalo. Sa harap ng matinding depensa at pressure, ipinakita ni Poole ang kanyang kumpiyansa at husay sa shooting. Kaya't nagawang maipasok nito ang isang malayong tres na nagpahanga sa mga tagahanga. Ang kanyang game-winning shot ay hindi lang nagpalawak sa lamang ng kanyang kupunan, kundi tuluyan ding nagpahina sa loob ng kanilang kalaban na pilit pang humahabol. Muli niyang pinatunayan kung bakit siya ang isa sa pinakadelikadong scorer sa liga. Pinuri naman ng mga tagahanga at analysts ang pagiging kalmado ni Poole sa ilalim ng pressure, na nagpakita ng kanyang kakayahang umangat sa mahahalagang sandali. Habang nagpapatuloy ang season, siguradong magiging malaking bahagi ng tagumpay ng kanyang kupunan ang kanyang magandang performance. Tinapos naman ni Jordan Poole ang laro na meron lamang itong 19 points at 6 assists, na may kasama naman itong 5 3-point made. Pero kahit nakuha ng Wizards ang panalo, ay nananatili pa rin sila sa pinakaibaba sa standing sa East, na may record na 15 wins and 51 losses. Habang para naman sa Denver Nuggets ay tuluyan na talaga silang natalo, na kung kahapon nga ay nakasurvive sila sa kaparehas na sitwasyon laban sa Lakers. Pero ngayon ay tuluyan na silang pinalubog sa pool ni Jordan Poole. Samantalang malapit na magsimula ang playoff sa NBA. Nagsisilabasa na ang malalakas na teams, baka isa na ang mga kupunan nyo sa mga nagsisimula ng umarangkada. Kaya maganda ngayon na pumili ng team na tatamaan, at kung tama ang pili mo ay jackpot ka. Madali lang naman sumipat ngayon, lalo at marami sa ngayon ang malalakas na kupunan. Kaya alam nyo na ito mga idol, na sa comment section ng ating link. Maganda pa naman ngayon ang mga maglalaban. Samantalang grabe ang Golden State Warriors, muli na namang nanalo laban sa New York Knicks sa score na 97-94. Ang panalong ito ang kanilang ika-7 sunod na panalo na nagpapatibay sa kanilang posisyon sa Western Conference. Si Stephen Curry ang nanguna sa Warriors na may 28 points, habang si Moses Moody ay nagambag naman ng 18 points, na nakagawa nga din ito ng isang mahalagang layup sa huling bahagi ng laro. Samantalang para naman sa New York Knicks ay nakagawa naman si Karl Anthony Towns ng 29 points at 12 rebounds. Ngunit hindi nga ito naging sapat upang maagaw nila ang panalo mula sa Golden State Warriors. Sa huling yugto ng laro, naging kapansin-pansin ang tensyon sa pagitan ni Draymond Green at Karl Anthony Towns. Matapos naman na ma-foul out si Towns sa natitirang 6 na segundo ng laro, nagawa naman ni Draymond Green ang isang critical na layup na nagbigay ng kalamangan sa Warriors. Matapos ang tira na ito, nagbigay si Green ng goodnight gesture na tila patungkol kay Towns, na nagdagdag ng drama sa pagtatapos ng laro. Bukod naman sa panalo na ito, naitala rin ni Coach Steve Kerr ang kanyang ika-558 na panalo bilang head coach ng Warriors. Habang ang patuloy naman na magandang laro ng Warriors, lalo na sa pagdating ni Jimmy Butler, ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na makabalik sa tuktok ng liga. Dahil sa panalo ng Golden State Warriors ay nasa pang-6 na sila sa standing sa West, na may record na 39 wins and 28 losses. Bukod nga sa pang-7 sunod na panalo na ito ng Warriors, ay may 14-1 record na rin sila kapag kasama nilang naglalaro si Jimmy Butler. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa ipinapakita ngayon ng Golden State Warriors? Magawa kaya nilang makarating ng NBA Finals ngayong season? Samantalang meron namang isang trade na possible daw mangyari pagdating ng off-season. Ito nga ay sa pagitan ng Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers. Dito nga ay makukuha raw ng Dallas itong sila Jared Vanderbilt at Austin Reeves. Para naman sa Los Angeles Lakers ay makukuha nila sila Klay Thompson at Daniel Gafford. Sa trade nga daw na ito ay magbibigay si Klay Thompson ng karagdagang scoring at championship experience para sa Lakers, habang si Daniel Gafford ay magdadala naman ng defensive presence sa ilalim ng basket. Para naman sa Dallas Mavericks, si Austin Reeves daw ay isang batang manlalaro na may malaking potential para maging isang star player, habang si Jared Vanderbilt naman ay kilala sa kanyang defensive versatility. Pero sa trade daw na ganito ay malaking hamon para sa kanila ang mga kontrata ng bawat manlalaro dahil sa salary cap implications, na para din sa akin mga idol ay hindi pang long term ang kontrata ni Klay Thompson para sa Lakers. At bagsak na rin ang kanyang performance na malayo sa ipinapakita ni Austin Reeves na pang all-star level. Bukod dyan ay hamak na mas bata si Austin Reeves dito kay Klay. Bagamat kailangan din ng Lakers ng isang big man, ay maaari naman silang kumuha ng isang sentro pagdating ng off-season sa free agency. Kaya malabo atang mangyari ang trade na ito sa pagitan ng dalawang kupunan dahil na rin sa kanilang mga kontrata at lugi din dito ang Lakers. Lalo at injury prone na si Klay Thompson at malaki pa ang kontrata. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?